Civilian convoy na naghatid ng regalo sa mga frontliners sa West Philippine Sea matagumpay kahit nakaranas ng pangaharang mula sa mga barko ng China. Good news, ang ating supply boat na si Emil Chawi ay nakarating safely sa Lawak Island. And ibig sabihin nun, ang ating mga ipinarating na mga goods doon at siyang mga gifts doon sa Lawak Island ay successfully nakarating din sa ating intended fisheries. Tinapyas na confidential at intelligence funds sa ilang civilian agencies hindi na ibinalik sa pinal na bersyon ng 2024 national budget. Hindi kasi nilipat yung iba sa CIF ng NICA, NSC. So, hindi mo masabing wala talaga, pero nalipat sa mga security agencies from civilian agencies. Charter change isusulong ng Kongreso upang mapaunlad ang ekonomiya ayon kay House Speaker Martin Romualdez. We would like to pursue amending the Constitution and having the substantive portions of these amendments or even revisions through a constituent assembly, the third mode. So I'd like to share that with you, and we want to do this because we really want to address the economy. We want to lift the restrictive provisions in our Constitution vis-a-vis the economy. House resolution na humihikayat suspendihin ang operasyon ng SMNI pag-aaralan ng National Telecommunications Commission. That's why we are urging NTC to suspend muna habang nakikita natin na mukhang niloloko-loko tayo dito. It's summary lang para pakita po natin sa taong bayan ang mga violations that we have seen so far. Not just their franchise on Section 4, Section 10, Section 11, mukhang ngayon pati Section 12. Pati ang highest law of the land, ang Constitution natin, dalawang articles. Article 12 and Article 16. We will be evaluating very carefully the resolutions and whatever that this committee may come up with too, and we take into account also the existing mandate that we have and the corresponding jurisprudence. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaprubahan na ang December 31 deadline ng franchise consolidation para sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Piston, kinundi na ang desisyon ng Pangulo. Marin natin kinukundi na itong pahayag ng BBM na hindi na niya pagbibigyan yung ating public transport. Sa sinasabi nga niya ay wala nang intention, Mga nagpakilalang dating miyembro ng religious group ni Apollo Kibuloy, isiniwalat ang mga umano'y pang-aabuso sa samahan. Noong 2000, hindi ko malimutan, mahigit 50 yung pinalo doon sa gym. Alam mo yung pumapalo, yung parang papalo ng ahas? Paano mo nalaman na si Kibuloy yung nag-order nun at hindi lang yung mga underlings niya? Una kasi, pinipilusit niya lahat. Nasabi niya ganyan na parusahan niya, tapos magagalit din siya, tapos inuutusan niya yung ministro. Ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Kibuloy. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. At noong una po akong magsalita, in 2019, ako po ay inalok nila na bayaran upang manahimik. Paghahanda ng kanyang pagkain, paglilinis o paglalaba ng kanyang mga damit, pero pati pagpapaligo sa kanya at saka pagmamasahe sa kanya. At sila daw ay inoobligang magkaroon ng sexual relations kay Kibuloy. Anak ng babaeng binaril sa loob ng Victory Liner bus, itinuro ng isa sa naarestong suspect na siyang utak ng krimen. With regard doon sa lumalabas siya na in-implicate siya doon sa case at kasama sa gathering ng mga evidence natin yung pag-establish lahat through case build-up. Pagbuo ng Task Force El Nino, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maibsan ang epekto nito. Ang utos ni President would be to categorize actions into short and medium. Yung short, kaagad-agad. Yung madali, we have to be realistic. So marami namang talagang nakaplano at ginagawa na. We just have to make sure that the coverage would also
expand according to the forecast. Private hospitals naniniwalang dapat ibalik ang mask mandate dahil sa pagtaas ng respiratory illnesses. Mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa muling tumaas. Get-together at mga parties isa sa nakikitang pinagmumulan ng hawaan. Dapat talaga ngayon I think ibalik muna natin yung mask mandate kasi talagang sa tingin ko tumataas na ulit talaga ang symptom wise yung cases ng COVID or COVID-like illnesses. Pagsusulong ng charter chains o CHACHA aarangkada na sa Kamara sa susunod na taon. Ilang senador magkakasalungat ang posisyon sa isinusulong na pag-amyenda sa konstitusyon. If the purpose buksan yung business side is to allow foreign business people to exploit our natural resources and to own land, yan ang lalo nating dapat wag payagan. Is this the right time na mag-election ulit? Parang baka muli maging biktima yung sino mang magtutulak nito na gusto lamang palawigin yung kanilang termino, which is a valid point. Ang kulit naman! Talagang sinabi na ni PBBM na hindi napapanahon kasi dapat nakatutok tayo sa hanap buhay ng tao at ibagsak ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. At 2 beses na ibinasura yan ng todo-todo ng Senado. Ba't pagpipilitan? Bakit ganun? Ang kulit! Isa patay sa nasunog na warehouse ng plastic sa Giginto, Bulacan. Sumabog na makina, isa sa tinitingnan ng Philippine National Police na sanhi ng sunog. Silalim po ng makina, sumabog. Sumabog yung apoy. Sunog po sa makina po, injection machine, production. Ang initial investigation na lumalabas ay nagsimula yung sunog sa machinery area. Apollo Kibuloy, iimbitahan sa pagdinig ng House panel kaugnay sa issue ng prangkisa ng SMNI. We can subpoena if needed, but maybe during the process of the hearing of the bill, then that's the time we will ask his first preference. COMELEC idineklarang failure ang bidding para sa gagamiting teknolohiya sa 2025 automated polls. Second round ng public bidding maaaring isagawa sa Enero ng susunod na taon. Under the rules, what will happen if a lone bidder is declared ineligible? So dahil nag-iisa siya, magkakaroon po tayo ng failure of bidding under Republic Act 9184. Magkakaroon ng mandatory review ng ating bidding documents ng terms of reference saan nagka-problema. And then, walang choice kundi mag-i-issue po kami ng panibagong terms of reference, magkakandak po tayo ng second round of competitive public bidding. Mga traditional na jeep na hindi makakasama sa consolidation ng prangkisa hanggang sa December 31, magiging kolorum na ayon sa Department of Transportation. Again, December 31, pang-anim na po naming extension yan. Hindi po ito bulagaan, hindi po ito biglaang pinatupad. Kung sakali man na hindi po talaga hahabol ang ating mga unconsolidated operators, ay hindi na po may extend yung validity ng kanilang prangkisa. Magiging kolorum po. 1 milyong pisong pabuya inilabas ng PNP para sa makapagtuturo sa mga sospek sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City. Meron na rin pong 1 million reward na inilabas para for the immediate identification po nitong dalawang POIs po natin. So hopefully by publishing their pictures, please help us share this picture po para madali po nating matunton ang kinakokoonan po nitong mga POIs po na ito. Transport crisis sa 2024, ibinabala ng piston at kilusang Mayo 1, bunsod ng mga jeep na mawawala ng prangkisa dahil sa PUB modernization. Ang direct payment niyan ay hindi na makakabiyay ang mga public transport pagdating ng January. Ang epekto niyan ay malalang transport crisis. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, itinangging pinagbantaan si Representative Franz Castro. Reklamo sa kanya ng mambabatas, pinadidismiss. Wala naman doon siyang intent to threaten kasi daw kinikwento lang naman daw niya yung advice niya kay Vice President Sara. Ako ay nagtitiwala sa ating counsel doon sa merit ng case na pinail natin at
nagtitiwala ako na makukuha natin yung hustisya. Nakitang pagtaas sa kaso ng COVID-19 sa bansa, hindi pa dapat ikabahala ayon sa Department of Health. Ngunit iba yung pag-iingat, binigyang diin pa rin ng kagawaran. I'd like to tell this sa public, we shouldn't be worried about COVID-19 anymore because according to our infectious disease experts, the most recent variants of interest are just like the common colds